Sa kahabaan ng maingay at abalang kalye ng Maynila, ang kulay berdeng jeep ni Ka-Erning ay madaling makilala hindi lamang dahil sa makukulay nitong palamuti, kundi pati na rin sa mga barya na umaalog sa loob ng kahon sa tabi ng driver's seat. Si Ka-Erning, isang veteranong jeepney driver na nasa edad na 55, ay kilala sa kanyang masayahing disposisyon at positibong pananaw sa buhay. Ngayong umaga, habang nag-aayos siya ng mga upuan at nagpupunas ng alikabok sa dashboard, isang matandang babae ang lumapit. "Magandang umaga Ka-Erning," bati ng matanda. "Magandang umaga naman Aling Belen," tugon ni Ka-Erning na may ngiti. "Kamusta po ang kalusugan natin ngayon?" "Eto, medyo umiigting ang rayuma, pero kailangan ko pa ring magtrabaho," sagot ni Aling Belen, habang hinahanap ang kanyang pwesto. Si Ka-Erning, sa kanyang malalim na boses na puno ng pag-aalala, ay nagbigay ng mungkahi, "Mag-ingat po kayo sa pagbaba at pag-akyat ha. Dahan-dahan lang." Sa loob ng jeep, bawat detalye, mula sa nakasabit na rosaryo hanggang sa mga sticker ng iba't ibang santo, ay sumasalamin sa kanyang malalim na pananampalataya at pag-asa sa buhay. Kahit na matagal na siyang nagmamaneho, hindi kailanman nawawala ang kanyang pasasalamat sa bawat araw na siya ay may kakayahang maglingkod sa kanyang mga pasahero. "Ka-Erning, maraming salamat ha. Hindi ko alam kung paano kami makakaraos kung wala ang tulad mo," pagpapasalamat ni Aling Belen. "Nako, Aling Belen, trabaho lang po ito. Masaya ako't nakakatulong kahit papaano," sagot ni Ka-Erning, habang tinitingnan ang kanyang jeep na puno ng iba't ibang tao, mga estudyante, empleyado, at iba pang ordinaryong mamamayan ng Maynila. Habang nagmamaneho, malalim ang iniisip ni Ka-Erning. Naaalala niya ang mga panahong bata pa siya, kung saan simpleng buhay lamang ang kanyang kinagisnan. Ngayon, sa bawat araw na lumilipas, ang kanyang jeep ay hindi lamang nagsisilbing transportasyon, kundi isang maliit na komunidad, kung saan nagkakaroon siya ng pagkakataon na makilala at makaimpluwensya sa buhay ng kanyang mga pasahero. Sa isip-isip ni Ka-Erning, bawat araw ay isang bagong pagkakataon na maging liwanag sa buhay ng iba. "Kahit maliit lang ang maibahagi ko, sapat na iyon." Habang lumiliko ang jeep sa susunod na kanto, napabuntong hininga si Ka-Erning sa kasiyahang nadarama sa simpleng buhay na kanyang pinili, na puno ng kulay at kabaitan. Siya'y ngumingiti habang tinatanaw ang abalang kalye ng Maynila, na naging bahagi na ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Sa tahimik na gabi ng Maynila, puno ng ilaw mula sa mga poste at dumadaang sasakyan, si Ka-Erning ay nagmamaneho ng kanyang jeep pabalik sa terminal. Matapos ang isang mahabang araw ng pagpasada, naisip niyang magpahinga na lamang pagkatapos ng isang huling biyahe. Habang papalapit siya sa isang madilim na kanto, may maliit na figurang sumenyas para huminto ang jeep. Isang matandang lalaki na may kakaibang anyo ang tila naghihintay ng masasakyan. "Para manong," sigaw nito, bahagyang tumalon upang maipakita ang kanyang sarili. Agad na pinahinto ni Ka-Erning ang jeep at binuksan ang pintuan. "Pasok ho kayo tay," sabi niya, pinagmamasdan ng hindi pangkaraniwang itsura ng matanda. Maliit ito, halos abot bewang lamang ng karaniwang tao, at nakasuot ng kupas na damit na parang gawa sa mga dahon at lumang tela. "Salamat manong," sagot ng matanda habang marahan na umaakyat sa jeep at naupo malapit sa pintuan. Habang nagmamaneho, si Ka-Erning ay bahagyang nagusisa. "Duwende po ba kayo? Ngayon lang ako nakakita ng duwende," sabi niya, halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ngumiti ang matanda, tila sanay na sa ganitong reaksyon. "Oo, ako nga ay isang duwende. Hindi madalas makakita ang mga tao ng katulad ko, lalo na dito sa lungsod. Ako nga pala si Mabini." "Saan po ang punta nyo ngayong gabi, Mabini?" tanong ni Ka-Erning, habang sinusubukang itago ang kanyang pagkamangha. "Wala akong tiyak na pupuntahan manong," sagot ni Mabini. "Pero natutuwa ako't nadaanan mo ako." Napangiti si Ka-Erning. "Gabi na rin ho kasi. Delikado kung maglalakad kayo mag-isa sa lansangan." "Oo nga," sagot ni Mabini. "Ikaw ba manong? Pagod ka na ba sa biyahe mo?" "Medyo po," sagot ni Ka-Erning nang may ngiti. "Pero sanay na po ako. Ganito naman lagi araw-araw. Basta may hahatid akong pasahero, masaya na rin po ako." Pagkatapos ng ilang sandali, biglang inilabas ni Mabini ang isang bagay mula sa kanyang bulsa. Isang kumikinang na gintong barya na tila nagbabaga sa dilim. "Ka-Erning, pasensya na, pero wala akong perang pamasahe," sabi ni Mabini.
Ito na lang ang maibibigay ko sa'yo bilang bayad. Napatitig si Ka Erning sa barya. Ano ho ito? Mukhang napakahalaga naman ito para gawing pamasahe. Ngumiti si Mabini. Hindi ito ordinaryong barya. Isa itong espesyal na bagay na magdadala ng swerte sa'yo. Ngunit tandaan mo Erning, ang swerte ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay kung paano mo magagamit ang biyaya para magdulot ng kabutihan sa iba. Bahagyang natawa si Ka Erning, ngunit may halong kaba sa kanyang dibdib. Totoo po ba yan? Parang palabas lang po sa pelikula. Huwag kang magduda Erning, sabi ni Mabini. Mararamdaman mo ang bisa nito kapag ginamit mo ito ng may kabutihan sa iyong puso. Kinuha ni Ka Erning ang barya, ramdam ang malamig ngunit kakaibang enerhiya mula rito. Maraming salamat ho, pero bakit sa akin niyo ibinibigay ito? Simple lang, sagot ni Mabini. Dahil ikaw ang nararapat, nakikita ko kung gaano kakabuti at matapat sa iyong ginagawa. At alam kong magagamit mo ito ng tama. Hindi nakapagsalita si Ka Erning. Napaisip siya sa mga salita ni Mabini, ngunit bago pa siya makapagtanong, biglang napansin niyang wala na ito sa kanyang jeep. Ang upuang inuupuan nito ay bakante na, ngunit ang gintong barya ay nananatiling mahigpit na hawak-hawak niya. Habang nagmamaneho pa uwi, paulit-ulit niyang iniisip ang kakaibang pangyayaring iyon. Totoo kaya yun? Tanong niya sa sarili. At paano ko malalaman kung talagang magdadala ito ng swerte? Sa gabing iyon, hindi mapakali si Ka Erning. Pinagmamasdan niya ang kumikinang na barya, iniisip kung anong klase ng swerte ang naghihintay sa kanya sa mga susunod na araw, habang pinag-iisipan ang misteryosong pagkikita nila ni Mabini, ang duwende. Sa mga sumunod na araw matapos tanggapin ni Ka Erning ang gintong barya mula kay Mabini, tila nag-iba ang takbo ng kanyang buhay. Ang dati niyang jeep na madalas kalahati lamang ng kapasidad ang sakay ay ngayoy siksik na sa halos bawat pasada. Ang mga pasaherong tila nawawala sa oras ng kanyang ruta ay biglang nagsisimula ng sumabay. Ang kanyang kita ay nadoble, minsan pa nga'y triple, na para bang ang lahat ng biyaya ay umaagos papunta sa kanya. Ka Erning, ang dami mo yatang pasahero ngayon puna ng kapwa driver na si Mang Andoy, isang umaga habang pareho silang nakaparada sa terminal. Oo nga Andoy, ewan ko ba, pero parang ang ganda ng biyahe ko ngayong nakalipas ng mga araw, sagot ni Ka Erning, may ngiting hindi mapigilan. Tuloy-tuloy lang Ka Erning, mukhang ikaw ang paborito ng swerte ngayon, biro ni Mang Andoy bago umalis para sa kanyang biyahe. Isang gabi, habang sinusuri ni Ka Erning ang kanyang kinita para sa araw na iyon, naisip niya ang mga batang lansangan na madalas niyang nakikita sa gilid ng kalsada. Minsan, mga punit-punit ang damit at madalas ay pagod na pagod ang itsura. Sa kanyang puso, alam niyang kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Ano ba naman itong pera kung hindi ko magagamit para makatulong, sabi niya sa sarili. Hawak-hawak ang gintong barya, nagkaroon siya ng ideya. Kinabukasan, matapos ang huling biyahe, napadaan si Ka Erning sa isang kalye kung saan madalas magtambay ang mga bata. Tinapat niya ang jeep sa gilid at sumigaw, "Mga bata, halina kayo." Dumungaw ang mga batang marurumi ang mukha ngunit may kislap ng pag-asa sa kanilang mga mata. "Bakit po Manong?" tanong ng isa, na tila nagtataka. "Hindi pa ba kayo kumakain? Sakay na kayo rito at ililibre ko kayo ng hapunan," sabi ni Ka Erning ng buong sigla. Nagtinginan ng mga bata, tila hindi makapaniwala. "Totoo po ba yan Manong?" tanong ng isang batang babaeng halos kalad ka rin na ang nakababatang kapatid. "Oo, sakay na kayo. Punta na tayo bago pa magsara ang mga kainan," sagot ni Ka Erning, na may kasamang ngiti. Nang makarating sila sa isang maliit na karinderya sa gilid ng kalsada, tinawag ni Ka Erning ang may-ari. "Aling Lorna, pakibigyan nga ng pagkain ang mga batang ito. Ano man ang gusto nila, ako na ang bahala." Napangiti si Aling Lorna, ang may-ari ng karinderya. "Nako, Ka Erning, napakabuti mo naman. Sige mga bata, pili na kayo." Ang mga bata ay hindi mapakali, tila hindi makapaniwala na pwede silang kumain ng kahit anong gusto nila. "Pwede po bang isang mangkok ng sopas? At siguro po, kanin na din?" tanong ng isang batang lalaki. "Syempre naman. Sige dagdagan pa natin yan," sabi ni Ka Erning, na aliw sa tuwa ng mga bata. Habang kumakain ang mga bata, pinanood sila ni Ka Erning mula sa isang tabi. Sa bawat kagat ng pagkain, sa bawat ngiti at pagtawa ng mga bata,
naramdaman niyang may mas malalim na kasiyahan sa kanyang puso. Manong, maraming salamat po, sabi ng isa sa mga bata, lumapit sa kanya habang hawak-hawak ang isang mangkok ng sopas. Ang tagal na po naming hindi nakakakain ng ganito. Tumango si Kaerning, pilit itinatago ang bahagyang luha sa kanyang mga mata. Walang anuman iho, basta tandaan nyo, hindi laging mahirap ang buhay. May mga tao na handang tumulong sa inyo. Habang pinagmamasdan ang mga bata na abalang kumakain, naisip niya, kung ito ang ibig sabihin ng swerte, mas gugustuhin kong ganito palagi. Hindi ang kita ang mahalaga, kundi ang maibahagi ito sa mga nangangailangan. Matapos kumain ang mga bata, hinatid sila ni Kaerning pabalik sa kanilang tambayan. Bago sila bumaba, ang isang batang babae ay ngumiti sa kanya at nagsabi, "Manong, sana marami pa kayong matulungan." Napangiti si Kaerning, sabay sabi, "Kayo rin iha. Kapag nakaluwag-luwag kayo, tulungan nyo rin ang iba." Habang pauwi na siya sa kanyang bahay, dama ni Kaerning ang isang kakaibang kasiyahan. Hawak-hawak niya ang gintong barya sa kanyang bulsa, tila pinupuno siya nito ng inspirasyon. Naisip niya, hindi lang pala ito tungkol sa akin. Ang swerte ay mas masarap kung naibabahagi. Lumipas ang mga araw, at naging usap-usapan sa kanilang lugar ang biglang pagdami ng kita ni Kaerning. Ang mga pasahero niya ay tila mas nagiging palakaibigan, at kahit ang kanyang jeep ay laging maraming pasahero. Hindi rin nakaligtas sa mata ng ilan niyang mga kamag-anak ang pagbabago sa kanyang buhay. Isang gabi, matapos ang hapunan, binisita siya ng kanyang pinsang si Kaloy, na kilala sa pagiging maparaan ngunit may pagkasilaw sa pera. "Erning, balita ko ang ganda ng takbo ng pasada mo ngayon sabi ni Kaloy, habang nakaupo sa isang bangko sa maliit na sala ni Kaerning. "Oo nga Kaloy, salamat sa Diyos, marami ang biyaya," sagot ni Kaerning, habang abala sa pagbibilang ng mga barya mula sa kahon ng kita. Bahagyang ngumiti si Kaloy, ngunit may halong kunot sa noo. May iba ka atang sikreto dyan, biro nito, ngunit halata ang pag-uusisa sa kanyang boses. Napatigil si Kaerning at bahagyang napatingin kay Kaloy. "Anong ibig mong sabihin?" tanong niya. "Huwag ka nang magkunwari, Erning," sabi ni Kaloy, tumingin sa paligid at binabaan ang boses. "May nakapagsabi sa akin na may isang duwende raw na nagbigay sa'yo ng mahiwagang barya. Totoo ba ito?" Nagulat si Kaerning sa tanong. Hindi niya inaasahan na alam ng kanyang pinsan ang tungkol sa gintong barya. "Ewan ko kung paano mo nalaman yan Kaloy. Pero kung totoo man ito o hindi, bakit mo naman ito tinatanong?" "Alam mo Erning," sagot ni Kaloy, na ngayon ay tila mas naging seryoso. "Kung talagang totoo yang barya na yan at nagbibigay ng swerte, bakit hindi mo gamitin ito para mas lumaki pa ang kita mo? Halimbawa, bumili ka ng maraming jeep o kaya'y bumili ka ng maraming taxi. Ang daming paraan para yumaman." Napailing si Kaerning. "Kaloy, hindi ganun ang tingin ko sa barya na ito. Binigay ito sa akin hindi para sa sariling kapakanan lamang, kundi para makatulong rin sa iba. Hindi ko gustong gawing dahilan ng swerte para maging gahaman ako sa pera." "Pero Erning," giit ni Kaloy, "isipin mo na lang, kung mas malaki ang kita mo, mas marami kang matutulungan, hindi ba? Hindi ba't iyon din ang gusto ng nagbigay sa'yo ng barya?" Tumahimik si Kaerning. Sa loob niya, alam niyang may punto ang sinabi ni Kaloy, ngunit ramdam din niya na ang motibo ng kanyang pinsan ay may halong sariling interes. "Kaloy, simula niya, ang tunay na yaman ay hindi sa dami ng pera. Ang mahalaga ay kung paano mo ito nagagamit ng tama. Ayokong magpadala sa tukso na gawing negosyo ang barya na ito. Bakit ba napaka-idealist mo, Erning?" sabi ni Kaloy, na halatang naiinis. "Wala namang masama sa pagiging praktikal. Hindi sa pagiging idealist o praktikal, Kaloy," sagot ni Kaerning. "Ito'y tungkol sa prinsipyo. Kung gagamitin ko lang ang barya para sa sariling kapakinabangan, para ko na ring nilapastangan ang tiwala ng nagbigay nito sa akin." Tumayo si Kaloy, halatang hindi kumbinsido. "Sige, Erning. Pero tandaan mo, baka magsisi ka balang araw na hindi mo ginamit ang pagkakataong ito. Walang masama sa pagkuha ng mas maraming biyaya kung para rin naman sa iba ang magiging benepisyo." Pagkaalis ni Kaloy, nanatiling tahimik si Kaerning sa sala. Nakahawak siya sa gintong barya habang iniisip ang mga sinabi ng pinsan. "Tama ba ang ginagawa ko?" tanong niya sa sarili.
Baka nga pwede kong gamitin ito para mas marami pa akong matulungan. Ngunit sa kabila ng mga tanong sa kanyang isip, may bumabalik na alaala sa sinabi ni Mabini, noong unang beses na iniabot nito ang barya, ikaw ang gagawa ng paraan para ang swerte ay dumating sa iyong buhay at sa iba. Habang nakatitig sa barya, naramdaman ni Ka Erning ang bigat ng responsibilidad na dala nito. Hindi ito simpleng bagay na maaari niyang gamitin ng basta-basta. Para sa kanya, ito ay simbolo ng tiwala at kabutihan, at hindi niya kayang sirain ang mga prinsipyong matagal na niyang pinanghahawakan. Kinabukasan, bumalik si Ka Erning sa kanyang karaniwang pasada, dala ang mas malinaw na pananaw. Sa bawat pasahero, sa bawat ngiti na nakikita niya mula sa mga batang natutulungan niya, napagtanto niyang tama ang desisyon niyang huwag magpadala sa tukso. Para sa kanya, ang gintong barya ay hindi lamang isang bagay na magdadala ng swerte. Ito ay paalala na ang tunay na kasaganaan ay nagmumula sa mabuting gawa at wagas na intensyon. Sa araw na iyon, mas naging masigla si Ka Erning sa kanyang trabaho. Alam niyang hindi mababayaran ng pera ang kasiyahan at kapayapaang hatid ng pagtulong sa kapwa, nang walang inaasahang kapalit. Isang umaga, habang nagkakape si Ka Erning sa terminal bago magsimula ang kanyang pasada, nilapitan siya ng kanyang kapwa driver na si Mang Andoy. May bitbit itong tinapay at naupo sa tabi niya. Ka Erning, napansin ko, parang lagi kang masaya nitong mga nakaraang araw, sabi ni Mang Andoy habang iniinom ang kape niya. Tsaka parang mas marami kang pasahero kesa dati. Napangiti si Ka Erning at tumingin sa kapwa tsuper. Alam mo Andoy, hindi lang siguro dahil sa dami ng pasahero. Masaya ako kasi pakiramdam ko nakakatulong ako sa mga nangangailangan. Nagtaas ng kilay si Mang Andoy. Anong ibig mong sabihin? Sabi ko sa sarili ko, bakit ko lang kakamkamin ang biyayang natatanggap ko? Kaya minsan, kapag sobra-sobra ang kita ko, pinapasakay ko ang mga walang pamasahe. Kahit mga bata sa kalsada, sinisigurado kong nakakakain sila, sagot ni Ka Erning, na may ngiti sa kanyang mukha. Napaisip si Mang Andoy, hindi ba parang lugi ka rin sa ganon? Sa totoo lang, hindi ko iniisip yun, sagot ni Ka Erning. Parang mas may halaga ang kita ko kapag nagagamit ko ito sa tama. Ang sarap sa pakiramdam na may natutulungan ka. Habang nagkukwentuhan sila, sumali pa ang ilang driver, kasama sina Mang Chito at Mang Boyet. Ano ba yung pinag-uusapan nyo? Tanong ni Mang Chito. Sinasabi ni Erning na lagi daw siyang nagpapasakay ng libre at tumutulong sa mga bata, sagot ni Mang Andoy. Napakamot ng ulo si Mang Chito. Hindi ko maintindihan kung paano ka pa kumikita Ka Erning. Ngumiti si Ka Erning at tumingin sa kanyang mga kasama. Alam nyo, dati ganyan din ang iniisip ko. Pero nung ginawa ko ang simpleng pagtulong sa kapwa, parang gumaan ang buhay ko. Parang bumabalik ang biyaya ng higit pa sa inaasahan ko. Nagkatinginan sina Mang Chito at Mang Boyet, tila tinatansya ang sinasabi ng kanilang kaibigan. Minsan, dagdag ni Ka Erning, hindi lang pera ang sukat ng yaman. Ang simpleng pagtulong sa kapwa, lalo na yung walang-wala, ay mas mahalaga kaysa kahit anong kita. Sa mga sumunod na linggo, napansin ni Ka Erning na ang ilan sa kanyang mga kasamahan ay tila sumusunod sa kanyang yapak. Minsan, nakita niya si Mang Andoy na nagbigay ng libreng sakay sa isang matandang hirap maglakad. Si Mang Chito naman ay pinasakay ang isang mag-ina kahit kulang ang pamasahe nila. Isang araw, habang nasa terminal, nilapitan siya ni Mang Boyet. Alam mo Erning, parang totoo nga ang sinasabi mo. Simula nung sinubukan kong magbigay ng libreng sakay sa isang bata, parang gumaan ang loob ko. At hindi ko alam kung bakit, pero parang mas maraming pasahero ang sumasakay sa akin ngayon. Napangiti si Ka Erning. Sabi ko na sa inyo hindi lang ito tungkol sa pera, Boyet. Kapag ginagawa mo ang tama, bumabalik ang kabutihan sa'yo. Hindi nagtagal, ang kabutihan ni Ka Erning ay naging inspirasyon sa buong komunidad ng mga jeepney driver. Naging mas mapagbigay sila sa kanilang mga pasahero. May mga nag-aabot ng tulong sa mga batang lansangan, may nagbibigay ng libreng sakay sa matatanda, at may nagdadala pa ng pagkain sa mga nangangailangan. Ka Erning, sabi ni Mang Andoy isang gabi habang sabay silang umiinom ng kape. Alam mo, hindi ko akalain na ang simpleng gawain mo ay makakapagpabago ng pananaw ko sa trabaho. Ngayon, hindi na lang basta kita ang iniisip ko. Parang mas masaya akong magbiyahe kapag alam kong may natutulungan ako. Ramdam ni Ka Erning ang init ng kasiyahan sa kanyang puso.
Hindi niya akalain na ang simpleng pagbabago sa kanyang buhay ay magdudulot ng ganito kalaking epekto sa iba. Bumulong siya sa kanyang isipan, "Salamat Mabini. Parang ginamit mo ako para magbigay ng liwanag sa iba." Paglipas ng ilang buwan, ang buhay ni Ka Erning ay naging mas abala ngunit mas makabuluhan. Hindi na lamang siya namamasada para kumita, ang kanyang jeep ay naging isang tulay ng kabutihan. Lahat ng sobrang kita niya mula sa biyayang dulot ng gintong barya ay kanyang ginagamit upang tulungan ang mga nangangailangan. Isang araw, bumisita si Ka Erning sa kanyang pinsang si Aling Nida, isang balo na nag-aalaga ng 5 maliliit na apo. Sa kanilang maliit na bahay, nakita niya ang kalunos-lunos na kalagayan ng pamilya. Ang mga bata ay naglalaro gamit ang mga sirang laruan, at ang hapagkainan ay halos walang laman. "Nida, bakit hindi mo man lang ako sinasabihan na ganito pala ang sitwasyon ninyo?" tanong ni Ka Erning, bakas ang awa sa kanyang boses. "Pasensya na Erning," sagot ni Aling Nida habang pinupunasan ang mga luha. "Ayokong maging pabigat sa'yo." Lumapit si Ka Erning at hinawakan ang kamay ng kanyang pinsan. "Huwag kang magsalita ng ganyan Nida. Magkakapamilya tayo. Kung ano ang kaya kong gawin sa iba, gagawin ko rin sa ating pamilya." Kinabukasan, bumalik si Ka Erning dala ang mga pagkain, laruan para sa mga bata, at ilang kagamitan sa bahay. Nakita niyang nagningning ang mga mata ng mga bata habang binubuksan ang kanilang mga bagong laruan. "Lolo Erning, ang bait-bait niyo po," sabi ng isa sa mga apo ni Nida. "Maraming salamat po," nakangiti si Ka Erning habang pinagmamasdan ang mga bata. "Walang anuman apo, lagi kayong magdasal at magpasalamat sa kung anong meron kayo. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa." Bukod sa pagtulong sa kanyang pamilya, sinimulan ni Ka Erning ang pagsuporta sa lokal na paaralan. Gamit ang sobrang kita mula sa kanyang araw-araw na pasada, nag-donate siya ng mga bagong notebook at lapis para sa mga estudyante na mahihirap. Habang binibigay niya ang mga gamit sa guro, nagpasalamat ito sa kanya. "Ka Erning, napakalaking tulong nito sa aming mga estudyante. Maraming bata ang hindi na kailangang bumili pa ng gamit sa eskwela." "Walang anuman po ma'am," sagot ni Ka Erning. "Kung ang simpleng bagay na ito'y makakatulong sa kanilang pag-aaral, masaya na po ako." Isang gabi, habang nagpupuna si Ka Erning ng kanyang jeep matapos ang maghapong pasada, biglang naramdaman niyang tila may nagmamasid sa kanya. Lumingon siya at nakita si Mabini, nakatayo sa gilid ng kanyang jeep, at nakangiti. "Ka Erning," bati ni Mabini. "Mukhang malayo na ang narating mo." Napangiti si Ka Erning. "Mabini, hindi ko inakalang babalik ka. Maraming salamat sa barya na iniwan mo. Ang dami kong natutulungan dahil dito." Lumapit si Mabini at tumingin ng diretso sa mga mata ni Ka Erning. "Hindi dahil sa barya ito, Erning. Ikaw ang gumawa ng paraan. Ang barya ay simbolo lamang, ang puso mo ang tunay na dahilan kung bakit patuloy kang pinagpapala." Napatigil si Ka Erning, napaisip sa sinabi ni Mabini. "Tama ka, Mabini. Pero ang barya ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob na magsimula." Ngumiti si Mabini. "At dahil sa iyong kabutihan, nais kong siguraduhin na ang biyaya ay hindi magwawakas. Ang barya ay mananatiling tagapaghatid ng swerte, hindi lamang para sa iyo kundi para sa iyong kapwa." Bago maglaho si Mabini, lumapit siya kay Ka Erning at iniabot ang kanyang kamay. "Pangako mo sa akin Erning, na hindi ka titigil sa paggawa ng kabutihan." Mahigpit na tinanggap ni Ka Erning ang kamay ni Mabini. "Pangako, Mabini, gagamitin ko ang biyayang ito para sa tama at para sa iba." Nang maglaho si Mabini, napakasaya ni Ka Erning at ang kanyang espiritu ay puno ng pasasalamat. Sa kanyang puso, ramdam niya ang kaligayahan na dulot ng pagtulong at pagmamalasakit sa kapwa. Sa paglipas ng mga araw, ang epekto ng kabutihan ni Ka Erning ay patuloy na kumalat. Hindi lamang siya naging inspirasyon sa mga tsoper, kundi pati sa iba pang tao sa komunidad. Ang bawat maliit na aksyon ng kabutihan ay nagdudulot ng mas malaking pagbabago, at ang mga tao ay unti-unting natutong magtulungan. Sa kanyang huling pasada ng araw, habang pinagmamasdan ni Ka Erning ang mga pasaherong nakangiti sa loob ng kanyang jeep, naisip niya, ang tunay na swerte ay hindi nasusukat sa dami ng pera. Ito ay nasa kung paano mo ginagawang mas mabuti ang mundo sa bawat pagkakataon. Sa gabing iyon, tiningnan niya ang hawak-hawak niyang gintong barya, na tila mas maliwanag ang kinang kaysa dati. Ang barya ay hindi lamang simbolo ng swerte,
kundi ng isang buhay na puno ng pagmamalasakit at kabutihan.